Let's now talk to our guest, COMELEC spokesperson, Attorney Rex Lojanco. Attorney, welcome back sa Afternoon Delight. Lord De Vera po at si Ms. Denise Tan. Magandang hapon po, Sir Lord. Mabilis at sa lahat po na taga-subaybay na Afternoon Delight. Opo. Okay. Sana po nakapagpahinga na po kayo after a very, very busy 8 days o 7 days ng pagtanggap ng mga COC at sari-sari mga panayama. Napakarami pong nangyari. Okay. Sir, kamusta na ho ba alam ko hanggang end of November ang deadline, ang binigay niyong deadline para sa pagtanggal ng sinasabi mga hindi karapat-dapat na makasali po sa or nuisance candidate supposedly, ano? Yung listahan po, kamusta so far? Are we on track, sir? Tama po, no? Itong buwan ng October, inaasahan po namin ang pagsasampa ng iba't ibang klaso tulad ng petition to cancel COC para doon sa magke-question sa qualification at para doon naman sa may mga nakapataw na disqualification o may gagawin pang lalabag sa batas na magre-resulta ng disqualification yung petition for disqualification. At yung ikatlo nga po, yung petition to declare nuisance candidate na makikita po natin yan sa loob ng ilang araw, magpa-file na po ang COMELEC Law Department laban doon sa mga seeming nuisance candidates po na nag-file para sa senador. Ito rin po sa panahon na ito ay gagawin po ng COMELEC Law Department. Itignan po nila sino-sino yung mga tao na nakapag-file ng mahigit sa isang COC dahil pagka ganun po ang nangyari, kanselado po ang lahat ng COC at wala pong visa ni una sa na-file nila ng mga COC. Para naman po doon sa mga nakatanggap ng mga more than one certificates of nomination sa magkaibang political parties, titignan po namin yan kung national o local, pero kung parehong national or parehong local, ay makakansela po pareho yan at magiging independent candidates po sila. Pati na rin po yung pag-aayos ng pangalan kasi may 30 character limitation. So kung makikita nyo po, tama po kayo, Sir Lord, mabilis, napaka-busy itong buwan ng Oktubre. At ito po, kung may mga aapila pa sa mga desisyon ng COMELEC hanggang Nobyembre po, itatapusin niya na sa gayon. By December, malinis sa pong listahan, makapag-implementa na tayo ng balota. Opo. Okay. Sa issue po nung pag-file ng COC ni Pastor Apollo Quiboloy, nagsabi na po ang ating chairman na not even yung issue ng party list because a workers' party, yung party ng mga pisante at mga workers, no? They're distancing themselves, wala raw otorisasyon yan ng mga dapat pumipirma at meron daw supposedly breakaway group, etc. etc. Pero not even the issue of party affiliation daw is enough to prevent Quiboloy from running, from filing. Ano na ho ba ang rito, sir? Update. Opo, ayon po kasi sa Resolution 11045, dapat magsumite ang mga duly registered political parties ng kanilang authorization o sino yung mga authorized signatories and at the same time specimen signature. So nakikita po natin dito para sa grupong ito mukhang lumalabas po yung Workers and Peasants Party ay dalawang grupo sila at dalawa po, pareho po sila nagsumite ng kanilang mga authorized signatories at specimen signatures. So, aaralin natin po ito at makikita po natin na mukhang ito yung nagpupunta sa intra-party controversy. Pero sabi nga po namin, ganito po yan. Kung sakali po nga nag-nominate sa kandidato pinag-uusapan natin ay yung faction na hindi kikilalanin ng COMELEC, ang mangyayari lang po sa kanya ay magiging independent candidate siya. Kung sakali naman po ang kikilalanin, yung faction na nag-nominate sa kanya ay patuloy po na magiging talagang siyang isa sa official na nominado ng Workers and Peasants Party. Attorney, balikan ko lang, no, kasi nga ang dami nang nangyari over the last week. Actually, more than a week pa ngayon. Pero yung mga lugar naman po na nagpasa na ng mga COC, ilan na po yan nagpasa sa inyong main office? Opo, marami-rami na rin po. Nakakatuwa nga po kasi sa gabi po, bagamat pinakamalapit talaga yung nabotas, sa po yung ulang-una na pinakamalapit na nagsabit namin. Pero kasi ngayon po yung official, ang kauna-unahan po nakasumite ng mga COC, Nueva Vizcaya, alas 3 ng madaling araw, dumating po sila. So makikita po natin para sa araw na to, ine-expect namin ang lahat ng COC mula sa Luzon. Sa mga susunod na araw, parating na rin po yung galing sa Visayas at Mindanao. Ngayon po, medyo marami na, halos karamihan po ng mga lalawigan dito sa Luzon ay nandun na po sa main office at patuloy po namin tinatanggap ang dala-dala nilang COC. Nakakatuwa po, maayos naman po, well-guarded at well-secured yung pagdadala ng mga COC. Opo. Babalik po ako doon sa usapin ng pagtitrim down po para magkaroon po ng final listahan. Meron ho ba tayong tina-target, attorney, na ideal number of candidates sa balota? Or ano ho bang diskarte dito, sir?
Opo, naku, wala naman pong ideal number, no? Dahil po ang panuntunan po dyan, kung sino yung kwalipikadong makatakbo ay siya dapat maiwan sa balota. Kung meron man pong kwestiyon at ang desisyon po ng COMELEC ay naapila sa Supreme Court, sila po ay pwedeng manatili sa balota kahit dinisisyonan ng COMELEC na hindi sila kasama sapagkat pwede po silang makakuha ng temporary restraining order. So makikita na po yan, ito pong proseso. Lahat ng tinanggal ng COMELEC po sa balota, whether kung ano man petition po yan o administrative cancellation, kung ninanais nilang umakit sa Supreme Court, pwede. Sa loob ng 5 araw ay dapat nakakuha sila ng temporary restraining order. Kung hindi po sila makakakuha ng TRO within 5 days, agad pong i-implement ng COMELEC ang decision ito, tanggal sila sa balota at nang sa gayon po, by early December, makapag-finalize na tayo ng kandidato. Attorney, alam naman natin, no, sasalain pa nga, hindi naman lahat nung nag-file automatic magiging candidate. Pero yung estima nyo po, ilan po kayang senatorial candidates ang estimate nyo for next year? Nakikita pa rin po namin na mahigit 100 ang tatakbo po para bilang senador. Dahil kung makikita nyo po, itong taon na to para sa 2025 elections, ang pinakamaraming natanggap namin na COC, 190 po ang tinanggap namin. Samantalang kung ikukumpara nyo, noong 2019, ang tinanggap lang po noon, 184 po pala. Noong 2019, tinanggap lang po natin 153. Noong 2022 elections, 176. At para sa 2025 elections, 184 ang tinanggap namin. Pinakamarami po ito. Yung sa party list po, hindi kami po ganong problema dahil po bago pa man dumating yung finding ng ating CONCAN, nasala na po ng komisyon. Identified na po ng komisyon yung 160 na papahintulutang makasama sa balota. So 160 po sila. Attorney, sorry, singit ko lang mabilis. No? Dun sa binention mo kasi na ngayon po yung pinakamataas na nag-file ng candidacy na 190, tama po ba? Usually po ba anong trend? 184 po. 184. Dun po sa past couple of years or past couple of COC filing po, usually po ilang persyento po dun yung nakikita o nadedeklarang nuisance candidates? Wala naman po kami tahasang percentage po, no? Depende rin po kasi kung sino po yung masasampahan ng kasong na bilang nuisance candidate at hindi rin naman po lahat ng nasasampahan na bilang nuisance candidate ay nagagrad. So ito po yung nagbabari po talaga at lalo na po ngayon na sinabi na po ng Korte Suprema doon sa 2 kaso ng Norman Cordero Marquez na hindi dahilan na maging nuisance candidate yung wala kang financial capacity, Yes. wala kang political party, wala kang Yes. political machinery at hindi ka kilala. Hindi na po pwedeng madeklara yan bilang nuisance candidate. So kami po ngayon ay pupunta na doon sa talagang intensyon. Ikaw ba ay bona fide candidate? May intensyon tumakbo. Hindi ka manggugulo sa halalan. Hindi ka mangaagaw ng boto ng lehitimong kandidato. Yan na lang po yung mga tinitignan po namin. Ayan, may pag-asa, Denise. Yung iboboto mo si Daniel Magtira, may pag-asa na. Okay, as issue of insanity, hindi magkadugtong yung binanggit natin. Hindi. At sa tanong ko, ang issue po ng kabaliwan, insanity, no, ang instability ng mental health ay isa rin po sa mga grounds na maaring ma-disqualify attorney, no, ang isang kandidato. Paano ho bang proseso rito? Tama po. Kaya lang po, dapat po unawain natin na nasa ilalim po sa batas ang pagdedeklara ng isang tao bilang insane or feeble. Hindi po ito pwedeng assumption lamang. Kailangan po talagang merong factual at medical determination po niyan. At sa loob ng maikling panahon po, kung yung isang tao na nag-file ng COC ay wala pang hatol ng korte o kaya ng kahit hospital man lang na talagang sinertify na sa insane or feeble, maaari po mahihirapan kaming gamitin based on assumption only. So hindi pala pwede mga deklarasyon na son of God siya. Tapos biglang tatakbo sa mas mababang posisyon. Gaya. Teka lang, parang easy lang. Kailan po posting lahat ng COCs sa COMELEC website at pakiulit nga po ulit ang purpose ng move na ito. We believe that COMELEC is doing for the first time. Tama ho ba? Tama po. First time po ito na lahat ng COCs po i-upload namin sa COMELEC website sa kadahilanan in-increase po namin ang ating transparency effort para po lalo nating ma-inform yung ating mga kababayan. Kaya nga po yung pong nangangambak na baka maulit na naman yung naganap dito sa gitnang Luzon dahil sa hindi po nila nakita na meron po pala. Ito na po ang pagkakataon. I-upload namin so yung may informasyon tungkol sa kakulangan ng qualification ng mga kandidato. Magkakaroon po kayo ng sapat na informasyon at pagkakataon pagsampa ng kaso. Doon din po sa alam ninyo na nahatulan na na-disqualified o gumagawa po ng anumang bagay na maaring magdulot ng kanyang disqualification. Ito na rin po ang tamang pagkakataon para maipagbigay alam sa COMELEC ang lahat po ng mga ebidensya, lahat ng informasyon.
Oo. Para ipagpaalam sa lahat, para may access sa hindi yung gulatan na lang Oo. bigla. Yun pala may atraso sa ilang grupo itong taong ito. Pero hindi ba that opens naman for possible possibly unnecessary attacks ang mga kandidato, sir? Para let's say yung mga pag-imbento, yung mga ganyan. Ay opo, kaya nga po pagdating sa question po ng qualification o disqualification, hindi po maaaring COMELEC lang po yan. Kailangan may magsampa ng formal na petisyon dahil sa pagkakataong po tatayong korte ang COMELEC. Tatanggap ng informasyon, tatanggap ng ebidensya, lilitisin ng mga ito, titignan, applicable ba yung sinasabi na batas para dito. So may due process po every step of the way. And again, attorney, baka pwede rin kami makakuha ng updates on the midterm election preps. Ano na bang inilalatag? Opo, tuloy-tuloy po ang pagpapadala ng mga makina galing South Korea. Yung pong makina, ang deliveries po nila, lampas na po sa 50%, lampas na sa milestone expectation nila. At pati po yung mga peripherals, tulad po ng ating magagamitin balotas, mga thermal papers, ibang accessories, lahat po ay 100% delivered na. So kung makikita nyo po, ahead kami sa aming timeline. At sa bukas nga po, ilo-launch na po namin yung tinatawag po natin na local source code review. Starting October 14 po, ang ating mga kababayan na magpapa-accredit mula sa IT community, mula sa academy, ay pwede po kayong makisali doon sa tinatawag na local source code review kung saan ang source codes po nang gagamitin. Dito po sa ATM, sa ating makina, doon po sa transmission, pati na rin sa internet voting, ay pwede kayong mag-line by line review. Tatagal po ito mula October 14 hanggang December. Tignan natin, meron po bang malware, meron bang malicious codes, meron bang vulnerability. Humihingi po kami ng tulong sa ating IT community na tignan ang lahat po ng mga codes na ito at nang sa gayong mas ma-improve po natin ang halalan. At kung sakali naman po, maayos siya, ay mapakita po natin sa buong mundo na ang gagamitin nating sistema ay napakaayos, transparent, accurate, and accountable. Alright, mabuti na lang at merong Attorney Rex Lodianco na palaging available para magpaliwanag. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Rex Lodianco. Thank you, sir, sa oras po ninyo. Isang karangalan po, Sir Lord, mabilis, mabuhay, God bless po.